Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga kapatid natin sa INC, lahat ng taga-suporta ni Senator Marcoleta at sa lahat ng iskumbro ng Pilipinas, isang pinagpalang gabi sa ating lahat. Sabi nila, may kaso daw ng plunder, kakasuhan daw ng plunder si Senator Marcoleta. Malinaw ang batas. Malinaw ang batas. Alam nila yan. Alam ng mga abogado lahat ng Pilipinas. Walang kaso ng plunder dito dahil unang-una, hindi public funds ang pinag-uusapan dito. Ang plunder ay kaso para doon sa pagkamkam mo ng salapi ng taong bayan, hindi ng pribadong mamamayan. Yan ay hindi ill-gotten kasi nga yan ay donasyon. Ginastos yan para sa eleksyon. Walang matitira kay Senator Marcoleta dyan dahil inubos yan. Pero ito patuloy na ginigipit tayong lahat, pati ang ating mga kapatiran, lalo na si Senator Marcoleta, dahil sa ano? Dahil siya ay tumitindig sa katwiran. Ang tingin nila sa inyo, maliit lang kayo. Tayong lahat, kayang-kaya nilang durugin. Meron ako ikukwento sa inyo. Sa isa daw kabundukan, dumating ang balita, sabi babagsak na ang langit. At merong isang ibon, ang pangalan niya Rodante. At umikot si Rodante doon sa buong bundok, sa buong kagubatan at sinabihan niya lahat, magsipagtago kayo, babagsak na ang langit. At nung nasabihan niya na lahat, humiga sa lupa si Rodante at itinutok ang kanyang mga paa sa langit. At nadaanan siya ng usa. At sabi ng usa, sabi mo babagsak ang langit? Sabi niya, oo. Eh bakit nakahiga ka dyan? Sabi niya, sasaluhin ko ang langit. Sabi niya, sira ka ba? Madudurog ka pag sinalo mo ang langit. Ang sabi ni Rodante, alam ko, pero gagawin ko ang lahat ng aking magagawa. Ang tingin nila sa inyo, mga pipit lang kayo. Maliliit tayong lahat. INC lang ikayan. Mga Duterte supporters lang yan. Mga supporters lang yan ni Rodante Marcoleta. Kaya nating durugin yan. Babagsakan sila ng langit sa kapangyarihan ng mga nasa Malacanang, ng ombudsman, ng DOJ, ng kapulisan, ng kasundulahan. Ginagamit nila yan sa atin. Yun ang panakot sa atin. Babagsakan tayo daw ng langit. Pero ang sabi natin, kagaya ni Rodante, yung maliit na ibon, ibagsak nyo na ang langit, pero pipigilan namin kayo. Susubukan namin ang lahat ng aming magagawa. Noong 1896, sumigaw ang ating mga katipunero sa pamumuno ni Andres Bonifacio. Pinunit niya ang sedula. Ngayon, magpupunit tayo ng warrant of arrest. At pagkapunit ng sedula, sumigaw si Andres Bonifacio sa mga katipunero. Ang sabi niya, hawak lang mga tabak, mga sibat, pero puno ng tapang ang mga puso. At sumigaw siya ng, sugod! Kaya niyo bang sumigaw ng sugod ngayon? Testingin natin. Sa aking hudyat, sa pagtaas ng aking kamay, sabay-sabay sisigaw kayong lahat ng... Isa pa! BBM! Malacanang! Ombudsman! Pakinggan ninyo ang tinig ng bayang inyong inapi. Ngayon ay nagngingit-ngit sa galit, sabay-sabay sumisigaw! Pakinggan ninyo ang tinig ng mamamayang inyong pinagnakawan. Ang mga bayan ng mamamayan na ito ngayon ay nagpupuyo sa galit, nanghihingi ng katarungan, sabay-sabay sumisigaw! Nasa harap nyo ngayon ang sambayanang Pilipino, hindi iisa, sama-sama, we are one! Bago matapos ang ating mga pagtitipon na ito hanggang sa mga susunod pang araw, dadagundong sa taenga
ng mga nasa kapangyarihan ang tinig ng mga tao sa araw na ito. Gusto ko hindi sila makatulog. Mapanaginipan nila ito gabi-gabi. Hanggang Canada, maririnig ni BBM ang boses ng mamamayan. Sabay-sabay, sugod! 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 Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang inyo pong napakinggan ay